Hello, magandang araw po sa lahat. Pag-usapan na naman natin dito tungkol sa Article 3, Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably assemble and petition the government for redress grievances. Alam nyo, paulit-ulit itong nangyari na nilabag ang batas na ito dito sa kasalukuyang administrasyon na to. Sinusupil, kinikitil, pinipigilan ang karapatan ng mamamayang Pilipino, ang karapatan ng freedom of expression, freedom of speech, freedom of assemble or assembly. Bakit nagawa nitong administrasyon na to na pigilan ang karapatan ng taong bayan, ang karapatan ng freedom of speech, freedom of expression, and freedom of assembly? At wala man lang ginagawa ang mga congressman. Hinayaan lang nila na labagin ang karapatan ng mamamayang Pilipino, ang freedom of speech, freedom of expression, and freedom of assembly. Mismo ang taga-gawa ng batas ay sila ring lumalabag sa batas. Hindi naman lahat, pero may iilan dyan. Paano na kaya ang kinabukasan ng Pilipinas kung ang namumuno ay sila mismo lumalabag sa batas? Paano na kaya ang kinabukasan ng taong bayan kung ang namumuno hindi pinakinggan ang mga hinaing o saulubin ng mga sambayan ng Pilipino? Paano na kaya ang kinabukasan ng Pilipinas kung ang namumuno hindi tinutugunan ang mga seryosong isyu na gaganap sa ating bansa? Halimbawa, ang isyu ng PDEA leak, kung saan na-involve o nakaladkad ang pangalan ng presidente at gusto ng taong bayan na magpa-drug test ang presidente para matiyak na nasa magandang kalagayan ang presidente with regards to his health. Pero ayaw ng presidente tugunan ang salubin o kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Gusto ng mga taong bayan na tiyakin na ang namumuno nasa tamang pag-iisip at kaya pang pamunuan ang bansang Pilipinas na walang alinlangan. Bakit kailangan magsinungaling sa taong bayan at pilit takpan kung sino lumalabag sa batas? Kung tutusin, mandato yan sa lahat ng mga taga-gobyerno na magserbisyo tapat at totoo para sa sambayan ng Pilipino. May maaasahan pa ba tayo dito sa mga nagsiserbisyo sa gobyerno? Sana matitiyak, sana may matitira pa sana may matitira pang matino para proteksyonan ang taong bayan. Alam nyo, ang napapansin ko, dumadami na naman ang illegal drugs. Marami na naman ang krimen kaysa proyekto ng gobyerno. Wala akong napansin so far na proyekto sa gobyerno. Kung meron man, maliit na bagay lang.
tingnan niyo ang kabalastugan ang ginawa ng Kongreso. Yung nagtanong lang si Ka Eric, pero ipinatawag agad siya sa Kongreso at inimbestigahan, nakulong at suspended ang SMNI. Now, itong nilabag na batas, constitutional right ng mga sambayan ng Pilipino, the freedom of speech, the freedom of expression, and freedom of assemble, wala man lang ginawa ang Kongreso na dapat sana iimbestigahan din yung sinong pumipigil. Constitutional rights yan ang sambayan ng Pilipino na dapat hayaan nyo na magpapahayag sa kanilang hinaing o sa loobin doon sa gobyerno natin. Hayaan nyo silang magtipon-tipon at magpahayag sa kanilang damdamin, hinaing o sa loobin doon sa gobyerno. Pinapahirapan niyo talaga ang Maisog Rally. Itong grupo na ito gusto lang nila na siguraduhin na may transparency, accountability at security itong administration na to. At sinasabi nila defend the Constitution. But how could you defend the Constitution kung mismong administrasyon na to ay may nilabag na batas, lalo na itong Article 3 Section 4. Actually, marami pang susunod na Maisog Rally. Sana wag ninyong pigilan pa. Dito naman tayo sa PDEA Leak. May nabanggit si Morales tungkol sa usapan nila sa kanyang dating kasamahan doon sa kanilang bahay. At sabi ni Morales na i-record lahat ng usapan nila sa video call at nabanggit di umano ang pangalan ni Lisa. May Umar pa. At napatunayan ni Maharlika na itong Umar ay kaibigan di umano ni Lisa. So tuloy-tuloy ang investigasyon. Sana ipakita o ilabas na ang picture at ang statement ng informant na nakalagkat na naman ang pangalan ni Lisa dito sa usapan nila Morales at ang kanyang kaibigan doon sa bahay. May pagtangka pang bribe babayaran para hindi na magsalita ito si Morales. So abangan na naman natin ang susunod na investigation. So dito na lang po guys, salamat.